Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos sa makuha ng Lakers ang panalo kontra sa Timberwolves sa kanilang Game 2 matchup. Sa post-game interview ay sinabi nga ni LeBron na hindi pa maganda ang kanilang opensa and they can be better. May next level pa nga daw sila na hindi pa naaabot sa ngayon. At sa palagay ko nga ay ito ang level na ganitong kapisikal na depensa subalit solid na opensa. Dahil sa game nga kahapon ay kung tutusin natin hindi rin naging maganda ang opensa nila at credit nga sa Wolves defense. Ganun pa man ay naging maganda din nga ang kanilang depensa kaya naman nalimit nila ang Minnesota Timberwolves sa season low 85 points at nakuha nga ng Lakers ang panalo na kahit gumawa lamang sila ng 94 points. 6 of 29 shooting sa 3-point line, 24 fouls at 45% field goal shooting. Kung hindi nga maganda ang kanilang depensa at free throw shooting ay malamang na kompleto pa nga ng Timberwolves ang kanilang comeback. Sa first 2 games ay kapansin-pansin ang mabilis na simula ng Lakers. Sa first quarter ng Game 1 at ng Game 2 ay gumawa ng malaking kalamangan ng Lakers. Subalit sa second quarter, third quarter at fourth quarter ng Game 1 and Game 2 ay panalo na ang Timberwolves. Tabla ang series na ito. Subalit kung pagbabasehan natin ang quarters ay lamang nga ang Timberwolves 6-2. Kaya naman nabanggit din ni LeBron na hindi sila pwedeng makampante dahil tiyak na gagawa din ito ng mga adjustments at dapat na maging handa sila dito. Ayon nga kay Austin Reeves ay minatch lamang nila ang physicality nito dahil kung hindi mo nga daw ito gagawin ay napanood naman natin kung ano ang naging resulta nito noong Game 1. Habang si Luka Doncic naman bilang mga leader umano ng team, kailangan nga daw nila i-make sure ni LeBron na hindi magpapanik ang kanilang team kapag nasa court na sila ng Timberwolves na may napakatinding fans din at alam nga ito ni Luka base sa kanyang experience last playoffs. It will be a war umano. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa OKC Thunder. Patungo sa series nila ng Memphis Grizzlies ay madami pa din nga ang duda sa kanila at may kalalagyan nga daw ito kay Ja Morant at sa 8 seed Memphis Grizzlies. Ganun pa man literal nga na nilalampaso ito ng OKC at nakikita natin kung bakit sila ang number 1 seed sa buong NBA. Natapos ang Game 1 na may 51 point lead sila at natapos naman ang Game 2 na may 19 point lead sila. Sa first 2 games ka mga kaibigan ay plus 70 points sila at tila ba na wala ngang angas si Ja Morant. At bad game pa nga nito mga kaibigan ang pinapakita ni SGA. Noong Game 1 ay nagtala lamang siya ng 4 of 13 shooting sa field at sa Game 2 naman ay 10 of 29 lamang siya. So in total ay 14 of 42 lamang siya mga kaibigan sa field. That is way below his average. Subalit hanggang ngayon nga ay konti pa din nang naniniwala sa OKC na makakaabot ang young team na ito sa NBA Finals. Sa palagay nga ng iba ay dahil lamang ito sa home court nila. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?